Yo! What is good? Welcome back to Joshua Point mga pare. So, ngayon may papanoorin tayo pare. May papanoorin tayo habang nagra-ride kami ni Monching. May papanoorin tayo kung bakit. Lagi ko sinasabi sa inyo na pag masyado kang maraming ginagawa sa babae pare, mas lalo kang nasisiro, mas lalo kang nalulugi. No? So, already ka na hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight, kala kill, ako 10 toes down. Tabo, din kala speed, kita tempo. Plano namin ni Monching ngayon mag-ride papuntang Cabiang Tunnel. No? So, bago kami pumunta ron, nag-stop over muna kami dito sa Cafe Moto, no? Para mag-breakfast, magkape muna saglit. Buti wala masyadong tao, no? Kaya ayos mag-vlog. Hindi masyado nakakailang. No? Sa mga nagra-ride dyan, I'm sure kung nagsa-south kayo, nagra-ride kayo, malamang pupunta kayo dito. No? Teka, may napansin ako dito. Tingnan nyo pare, mga sticker. May dala akong sticker, bro. Magdidikit tayo ng sticker, pare. Nasaan na yun? Ito, pare, Bad Boy, tsaka JOP. Malagay natin yan dyan, ha. Ayan. Tapos, katabi niyan, siyempre, JOP, pare. Ayan natin yan dyan. Huwag natin takpan yung mga tropa kasi baka magalit sa atin. Baka mapanood nila, sabihin, putang ina, tinatakpan mo yung sticker namin. Ayan. O pare, JOP has been here. Parang sa chicks lang yun. Lagyan mo ng sticker yung magkakapi lang kami tapos larga tayo. Right? So yun na nga mga pare, nandito na tayo sa Cabiang Tunnel, no? First time namin dito, sa tagal-tagal namin nagra-ride ni Monching. Ikot lang kami ng ikot sa Batangas, Tagaytay. Ngayon lang kami nakarating dito, no? So buti na lang na-cross out na natin tong Cabiang Tunnel na to. So masasabi ko rito, chill naman siya sa ngayon, no? Kasi konti tao. Weekday kasi kami, ngayon Tuesday, no? So wala masyadong tao, mahangin. No, kaya okay siyang pang stopover, tapos pahinga, tapos larga ulit. May nakita akong video lang sa Facebook, no, na sobrang nasupitan talaga ako pare, tangina, sobrang na-cringe ako pero again, nandun yung awa ako, pero alam mo yun, dahil pinag-uusapan nga natin dito about sa mga diskarte sa babae, medyo na-cringe ako, no, pero sige, panoorin natin to pare. Sabi mo susubukan lang natin. Sinubukan naman natin Okay lang yan, Tol. Tayo ka dyan, Tol. Tayo ka. So yun, no, nakita nyo na pare. Kung ulitin lang natin yung scenario, di ba? Umiiyak siya. No? Nakita natin dun sa sahig, nakalagay dun, "Will you be my girlfriend again?" Di ba? Tapos, katakot-takot na,
Pag may mga tunog talaga ng motor, mapapatingin ka talaga. Ano kaya yung motor nun? Malamang, ano. Naka 100cc yan. 100? Putol pare. Ay 1,000cc yan. Kawasaki. Kawasaki. May videographer siyang makulit. So yun. Nung na-engage ako sa motor, hindi ko na mapigilan. Pag nakakarinig ako ng mga inline 4, talaga napapatingin ako. Pero yun, anyway. So nakita natin yung video pare. Makikita natin na isa na naman tong biktima ng nadala na naman ng emosyon. Nadala ng emosyon. Kung nakikita niyo, parang estudyante pa yata or bata. Basta parang ganun eh. Parang baon pa ata, ginamit pa ata yung baon sa school para mag-propose sa babae na will you be my girlfriend. May mga picture pa pare, may mga palobo pa. So ito yung pinag-uusapan natin bro eh, na the more na sinasamba mo yung babae, the less na ma-attract talaga sila sa iyo. Number one, bakit ganun? Bakit ganun boss Cruz? Eh kasi nandun na nga eh, number one lagi ko sinasabi dyan pare. The thrill, yung mystery ng nararamdaman mo, wala na eh. Nag-confess ka na, di ba? Pinakita mo agad sa kanya, nagpa-alagrande ka pa na, kala mo, kwarto pa ata ng tropa mo yun eh, ginamit mo pa, kwarto ng tropa mo para maganda ng gano'n, di ba? Wala na yung thrill eh, di ba? Eh girls, maski tayo rin mga lalaki, we love the thrill, pero ibang form lang. Yung babae naman, they love the thrill, lalo na pag hindi nila alam na gusto mo sila pero nagpapakita ka, dumidiskarte ka sa kanila pero wala ang inaamin na kahit ano. So ikaw pare, ano masasabi mo dun sa napanood natin? Kaya ito yan, yung taong gumawa nun. Kaya hindi ka talaga sasagutin nung babae na nun. Kasi yung process na pinaghandaan mo yung ganito yan, ang babae magugustuhan yung lalaki kasi pogi ka eh. Ang angas mo eh. Nonchalant. Napapadalas ko naririnig yun sa TikTok. Nonchalant, ma'am. Tinan mo, di ba? Yung mga nonchalant ka dyan. Ngayon, habang kinakabit mo yung mga banderitas mo, para anong nonchalant doon? Kaya gusto, ano yun? Ang tawag? Nanchopot yun eh. Non-chopot. Tapos biro mo, umiyak-iyak ka pa. Umiyak-iyak ka pa, di ba? Wala. So, defeated agad. Ngayon, kung ikakatwiran, pwede namang ikatwiran ng iba. Hindi naman nila nakita. Kumbaga, surprise na. Hindi na kailangan makita ng babae na imagine niya na yun. Na puta ka na yung itsura nito. Nung nag-ano siya ng ganun. So, nung nangyari ng event yan na, inilabas mo na yung tira mo, yun yung nakitang picture ng babae. Kaya lalong hindi ka talaga, basta sanga-sanga na siya, pero yun yung picture na makikita ng babae. So hindi ka talaga niya sasagutin sa ganun style. Nagugupit-gupit ka pa. Buhay mo, kalalaki mong tao, nagugupit-gupit ka ng mga heart-search. Oo, di ba? Ay, ito pare, baka ma-misinterpret nyo. Again, we're coming from a tropa perspective. Kasi kung sa tropa din namin ang gumawa niya, gaganyanin din talaga namin, di ba? So, tinatrato natin yung mga lalaki dyan, lalo na to na sobrang na-heartbreak siya. Na pare, di ba? Concern kami sa iyo at gusto kayo namin magising sa katotohanan kaya sinasabi namin to. Kasi yun nga, di ba? Tsaka ito pa yung mali na nakita ko sa ginawa niya, bro. No? Hindi siya sinagot. Di ba? Ni-reject siya dun sa Will You Be My Girlfriend. Ibig sabihin nun, pare, madali lang, di ba? Wala nang malalim na salita. Hindi ka niya gusto. So what makes you think, bakit ka nag-propose? Diba? Bakit ka nag-propose sa Will You Be My Girlfriend? Ibig sabihin, hindi ka naman niya gusto. Anong nakita mo, pare? Diba? So, doon tayo papasok na ang mga supot talaga at mga emotional na tao, in a way, sarili lang nila iniisip nila. Sarili lang nila iniisip nila. Kumbaga parang inassume na nila, ay, teka, ngumingiti siya sa akin, ay, nagre-reply siya sa akin. Gusto ako nito, so, diba? Kailangan ko mag-propose sa kanya para pero wala naman siya nakitang motibo, hindi naman siya dumiskarte. Isa pa yung ginawa mo na pag-confess na yan, kung sa tingin mo effort yan, para sa akin pare, para sa akin, lazy way yan eh, di ba? Hindi ka naman dumiskarte, for sure hindi ka dumiskarte, hindi ka nag-play ng game, wala kang ginawa. Gusto mo lang talaga siya maging girlfriend, gumawa ka ng shortcut, nag-confess ka, ginawa mo yan. No? Sa tingin mo effort yun pare, in terms of game, supot na supot talaga yung ginawa mo. Diba? Wala ka namang nakita. For sure ako, wala ka nakitang motibo dyan, bro. Diba? Yun yung lagi natin pinag-uusapan din na bago ka mag-assume na gusto ka ng babae, bago ka mag-ganyan. Make sure na may motibo ka muna, matibay na motibo ka muna nakita. Unang-una, ano ba yun? Diba?
Pag lumalandi ka sa kanya, ngumingiti siya, tumatawa siya, tapos binabatuhan ka niya ulit ng landi. Ano pa? Lagi sumasama sa mga date mo. Tapos pagka chumachancing ka sa kanya, gusto niya, di ba? Gusto niya. Malamang sa malamang, wala ang naramdamang ganun eh. No? Inassume mo lang talaga pare, kaya ayan, tingnan mo nangyari sa'yo, di ba? Ngayon, magagalit ka, susuntok ka sa pader. Pare, kasalanan po yun eh. Hindi kasalanan ng babae yun. Wala naman siyang binanggit sa'yo. Wala siyang, I mean, hindi pala bagay. Wala naman siyang binigay na motibo sa'yo para gawin mo yan. Nag-assume ka lang talaga. So again, dito papasok na wag kayo pagdating sa mga ganyang bagay, wag kayo papadala sa emosyon ninyo. Wag kayo papadala sa emosyon ninyo. Control it, hanggat maaari control it. Yan ang pinakamagandang gagawin ninyo pagdating sa yung pagiging lalaki, is to control it. Mas marami siyang benefit kaysa sa magpadala kayo sa emotion. Di ba hindi lang sa babae yun pare, di ba? Yung pagko-control ng emotion, kahit saan pwede mo gamitin yun eh. Sa tingin mo, saan ba pwede gamitin yung pagko-control ng emosyon ba? Sa safety mo, sa pagpapayaman mo. So sa safety na part, kasi kaya yun ang unang panas na utak ko kasi nagmomotor tayo eh. Sa pagmomotor natin, meron ka nakakasingitan sa daan, meron ka nakakainitan. Kung wala kang control na emosyon, may kipagmurhang ka agad. Alam mo yung sa bilis ng ng mga sasakyan sa daan. Pag hindi mo na-control yung emosyon mo, kahit pumakyo ka lang ng ganun, nawala yung focus mo sa daan. Hindi mo alam pag bangga ka na eh. Tama. So tapos yun, yari na doon. Tapos yung ko pa yung tipo na ihinto mo, bababa ka, may pagsuntukan ka. Di ba? Sablay na naman. Yeah. Yung mga nakikita natin ngayon na tawag dito, yung mga nag-road rage ngayon. Oo, di ba? Tingnan mo, tahimik buhay nila. Hindi na pinigilan na nagkaroon sila ng diskusyonan sa daan. Hindi na napigilan, lumabas sila, nagkasa sila ng baril, na-videoan sila. Anong nangyari? Diba, na-stress yung buhay nila, no? Pwede pa silang matanggal sa trabaho. So, doon pa lang ang dami ng pag hindi mo na-control yung emosyon mo. Simpleng yung daan, dadaanan mo lang sana, mga mga 5 minuto lang, o kaya 30 minutes, tapos na yung isang daan. Pero dahil huminto ka dahil sa emosyon mo, puta, nagka-demandahan pa. Natanggalan ka pa ng lisensya. Papahiya ka pa kasi nag-viral ka social media. Mag-viral ka. So, di ba, ang daming benefits ng pag-control, mas matindi pag hindi mo ino-control. Di ba, ang daming napapahiya. Ikaw mismo magpapahama ka dahil siyempre, malay mo, lumabas ka, napikon ka, nakabaril pala yung isa. Di ba? Di patay ka pa. Kaya lagi ko sinasabi, pagka na-reject ka, take it as it is, hinga malalim, move on. Di ba? Kasi ganito yan, pinakita mo pa yan, nagpa-video ka pa sa tropa mo, di ba? Ni-reject ka. Nakita pa ng babae na iniyakan mo siya, nagsusuntok-suntok ka pa. Talagang pinakita mong defeated ka eh. Makita mo talagang talo ka, ibig sabihin, para sa'yo, ang panalo para sa'yo, yung babae, ano na lang isipin ng babae? Lalaki pa ulo, parang pagdating ng panahon, pwede niyang ibara sa'yo na, iniyakan mo nga ako, sumuntok, di ba? Pare, ang daming downside ng pagiging emotional talaga, pare. So again, mahaba na tong video na to. Hindi mangyayari yun kung nagbabasa kayo ng galaw ng babae, no? Hindi kayo nag-a-assume, wala kayong nakitang motibo. Wag niyong gagawin yung mga ganyang bagay. Okay? So, yun pare, no? Ang gagawin na lang namin ngayon, chill, kain, then babalik na rin kami. So, that's it mga pare. Tapos na tayo rito, no? Nakakain na tayo. So next is uwi na tayo mga pare. So yun na naman, wala masyadong gagawin dito, tambay lang, pahangin, no? Yun lang. Leave a comment down below kung ano yung mga reaction ninyo sa pinag-usapan natin, no? Comment, suggestion, don't forget to subscribe pare. So yeah, uwi na tayo. That's it for today. Comment nyo rin sa baba kung saan pa maganda mag-ride, no? Sa mga nagra-ride dyan, sa maganda pa pumunta. So yeah pare, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB